Okay, di ba? Maganda, no? Para kitang-kita ko kayo at kitang-kita niyo ako. Diba? Kasi pangit yung, diba, tingnan mo, pagka ang isang tao, kung ang ipin, dito, kailangan na justice talaga yun. Kaya, ganun din sa upuan, mga kapatid. Kaya lang ang upuan, di mapustiso. Okay? Salamat sa Panginoon. Salamat, mga kapatid. Para hindi kayo magkukwentuhan doon. Diyan kayo, para pagbaba ko, mayroon naman ito, kakalabitin ko lang kayo kung magkwentuhan kayo. Okay? Ganon. Pag magulog din kayo, kakalabitin ko rin kayo. Okay? Total, naka-wireless naman ako eh. Maganda talaga pag wireless eh. No? Kaya mga aso dyan, okay ba kayo? Hindi kayo magkukwentuhan. Hindi kami nag-uusap tayo. Okay. Doing things in God's way. Ang sabi ni Apostle Pablo, set your mind on the things above. Ilagak mo raw ang iyong kaisipan sa mga bagay na pangitaas. Ayan. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi raw yung mga kaisipan na pangsanlibutan. Kasi kahit hindi mo isipin, yung mga bagay na pangsanlibutan, nakikita mo yun. Nakikita mo yun. Napapansin mo yun. Araw-araw mo kasama yun. Kaya ang sinasabi ng Panginoon, ilagak mo yung isip mo doon sa taas. Kasi bihira mo makasama yun. Kailan mo makasama yun? Kailan? Pag may kulang na tayo sa iyo. Kaya sabi ni Paul, set your mind on the things above. So doing things in God's way. Ito po yung napakahalaga o napaka-importanting mensahe, mga kapatid, sa buhay po natin. O pag-usapan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kasi, ang Panginoon, mga kapatid, ay patuloy na nag-iingat sa kanyang mga pangako sa buhay po natin, mga kapatid. Ang importante lang ay nakafocus talaga tayo sa mga plano, sa mga purposes ng Diyos sa buhay natin. Hindi po sa mga human purposes, mga kapatid. But God, importante yun, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sabi mga kapatid, una, we saw that we must focus on God's purposes, mga kapatid, rather than our own plans. Ayan. We saw that we must focus, dapat daw nating makikita, dapat daw nating malaman, na una sa lahat, mga kapatid, hallelujah, tayong lahat ay nakatuon daw, mga kapatid, sa mga plano ng Panginoon, hindi sa ating mga plano. Pangalawa, we must seek to see from God's perspective rather than our own distorted human perspective. May pananaw ang Diyos sa bawat tao. Sabi ko nga, ang plano ng Diyos sa bawat tao, mga kapatid, ay hindi plano ng tao, mga kapatid ko, para sa Diyos. Iba ang plano ng Diyos, iba rin ang plano ng tao, mga kapatid. Kaya nga, hanapin daw natin ito mula sa pananaw ng Panginoon, hindi daw sa mga walang kabuhay-buhay na nasisirang mga nating pananaw, mga kapatid. Kailangan yung Diyos talaga. Ito ba ay tama? Ito bang gagawin ko ay tama, mga kapatid? Ito bang mga plano ko? Hallelujah. Kasi marami ang nasisira, mga kapatid. Kanina nga lang sa likuran, meron akong kausap. Sabi ko nga, sana, as a Christian, bago ka mag-desisyon, ikipag-usap ka muna sa tatay mo kung tama ba, kung maganda ba. Kaya nga may pastor eh. Minsan ang pastor, tauhan na lang eh. Diba? Hindi inaalam, hindi kinakausap. May problema na palang malalim, mga kapatid. Hindi man na nakikipag-usap. Malay mo, may mga solusyon. May mga pananaw ang Diyos, mga kapatid ko, na ginagamit ang lingkod ng Panginoon, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Kasi, sa totoo lang, sa buhay natin, sabihin natin, mahirap, problema. Kahit saan ka pumunta, kahit sa ilalim ng lupa, may problema eh. Maghukay ka ng napakalalim, mga kapatid. Yung mga taga-Bicol, naghukay sila ng mga ginto, may problema sila. Alam nyo kung anong problema niya? Alamin nyo. Alamin nyo kung anong mga problema nila pagka naghukay sila roon, mga kapatid. May problema, kahit saan may problema, mga kapatid. Kaya kahit saan ka pupunta ka ng Hong Kong, may problema. Pupunta ka ng Egypt, sa Syria, may problema. Kahit saan ka pupunta, kahit takasan mo pa yung Pilipinas, mga kapatid, kung saan ka makarating, meron pa rin problema. Bakit? Nakasunod naman kasi yan. Amen? Nakasunod yan eh. Kaya nga, kailangan lang daw, gawin natin yung pamamaraan ng Diyos. Ha? Para
para makapagpatuloy ka, mga kapatid, kahit na may kahirapan, makapagpapatuloy ka. Iba na yung mga kapatid, makapagpapatuloy ka na kasama mo ang Diyos, kaysa sa lalayo ka sa Diyos at hindi ka na makapagpatuloy. Malaking pagkakaiba talaga yun. Di ba? So, yun yung importante na maunawaan natin, mga kapatid. Nakafocus tayo sa mga pananaw ng Diyos, hindi sa atin. Nakafocus tayo sa kung anong plano ng Panginoon, mga kapatid. Kasi ang plano ng tao, distorted yan, nasisira yan, mga kapatid. Minsan alam kwenta, mga kapatid ko, di ba? Kaya minsan nabubulaga tayo, pagka tapos, mga kapatid ko, nung problema, di wow, wala na. Boom! Kunala. Tapos. Bakit? Kasi hindi mo na planong mabuti, mga kapatid. Kaya kailangan talaga, gagawin natin yung mga bagay bago tayo magdesisyon, bago tayo gagawa ng anumang bagay sa buhay natin. Hallelujah. Isipin kagad natin, ano ba ang plano ng Diyos? Ano ba ang nais ng Panginoon? Gusto ba ng Diyos, mga kapatid, guluhin ang buhay mo? Gusto ba niya masira ang buhay mo? Hindi siguro, no? Ha? Walang ganon, hindi ganon. Ang gusto ng Panginoon, life and life more abundantly. Gusto ng Panginoon sumaya ang buhay ng tao. Yun yung kanyang number 1 na pangako, mga kapatid, sa buhay po natin. Everybody say amen? Kaya nga, binubuksan ng Diyos yung ating mga spiritual eyes. Tingnan nyo. Ephesians chapter 1 verse 18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng iyong puso. Kung may mata ang puso mo. Di ba? Ayan. Naliwanagan ang mga mata ng iyong puso upang maalaman ninyo kung anong pag-asa. Yun yung spiritual eyes natin. Para malaman daw natin ano yung pag-asa sa pagkatawag sa atin. Kung anong kayamanan ng kalwalhatian na kanyang ipamana o pamana sa mga banal. Tuloy. Meron pa ba? 19? O 18 lang pala yan. Ayan. Ipapamana niya sa mga banal. Kaya kailangan daw mabuksan. Kayo, nabuksan na raw ang ating kaisipan. Nabuksan na yung ating mga spiritual eyes, mga kapatid. Hallelujah. Kapag nabuksan na raw ito, mga kapatid ko, gusto ng Panginoon, hallelujah, na sumali ka sa kanyang ginagawa, mga kapatid. Kailangan mapasali ka raw doon, mga kapatid ko, sa buhay na ito. Everybody say amen? Kasi nabuksan na, mga kapatid ko, ang iyong mga mata eh. Kung hindi mabukas, buksan mo. Oo. Para makasama ka, mga kapatid ko, sa kung ano yung ipinapagawa ng Panginoon sa buhay mo. Kaya napakahalaga ng mensahe ito na ma-experience natin ang napakagandang bagay na matutunan natin mula sa Diyos, mga kapatid. Kasi sometimes, and oftentimes, sabi ko nga, ang Diyos hindi nagbibigay sa atin ng problema na hindi kaya. Amen. Kaya lang, ang problema sometimes, tayo ang may gawa. Amen. Kaya tayo nagkakaproblema ng mabibigat, kaya tayo nahirapan, mga kapatid, sa buhay. Kasi nga, minsan, sinasara natin yung mga mata natin sa mga promises ng Diyos. Yes. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Bibigyan ko kayo ng isang example, isa lang muna, na isang tao, nung siya ay lumakad sa kalooban ng kanyang sarili, naging failure siya. Si Moses. In the book of Exodus, mga kapatid, hallelujah, may kita po natin si Moses. Nagiging sumubok siya sa kanyang buhay bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Ang utos ng Panginoon sa kanya ay palayain ang bayan Israel sa Ehipto. Para lumaya ito, mga kapatid, kailangan ng isang tao. At ang tao ito ay ang si Moses, mga kapatid. At dito, dinala ng Diyos, mga kapatid ko, hallelujah, si Moses sa kanyang relasyon, sa relasyon ng Diyos. Pilit siyang kinukuha, mga kapatid, hallelujah, para maging karelasyon ng Panginoon. Kaya for 40 years, tumira siya sa Egypt. Naging gobernador siya, mga kapatid, hallelujah, sa Egypt. Tumira siya sa Egypt, mga kapatid. Ang problema, lumakad siya sa kanyang sariling kalooban. Everybody say amen. Lumakad siya sa kanyang sariling kalooban, mga kapatid. Ang nangyari, dahil sinunod niya ang kanyang sarili, nabigo siya, mga kapatid. Hallelujah. Nakapatay pa siya. Kaya doon sa kanyang naranasan, mga kapatid, napalayo siya ngayon. Tumakas siya ngayon. Tumakas ngayon si Moses, mga kapatid, at pumunta sa ilang, sa wilderness. For 40 years, doon siya muli hinubog, mga kapatid ko, sa Midian. Hallelujah. Hinubog siya ng Panginoon at nagbabantay siya ng tupa, mga kapatid ko. Mga tupa at hindi pa kanyang tupa, tupa pa ng kanyang mga biyana o ng kanyang
biyanan. Hallelujah. Na si Jethro, mga kapatid. For 40 years, hinubog siya ng Panginoon. After 40 years, mga kapatid, hallelujah, eto na mga kapatid ko, papasok na siyang muli, mga kapatid, pero bago siya pumasok muli, mga kapatid ko, para palayain ang mga Israelites sa Egypt, mga kapatid, nagipag-usap muna siya sa Panginoon sa Mount Sinai. Hallelujah. So, doon makikita mo, mga kapatid, nung siya ay lumihis sa kalooban ng Panginoon, nagkaloko-loko ang kanyang buhay. Nagulo ang kanyang buhay, naging problematic siya, mga kapatid ko, nahirapan siya, mga kapatid. Pero nung sumunod na siya, mga kapatid ko, hallelujah, sa kalooban ng ating Panginoon in the book of Exodus, mga kapatid, hallelujah, may kita mo, kung babasahin natin lahat yung chapter na yan, may kita mo, si Moses, mga kapatid, nag-iba na. Nag-iba na ang Moses, mga kapatid ko, kasi bumabad na siya sa kalooban ng ating Panginoon. Take note, bumabad siya sa presensya ng Panginoon. The more na lumalayo tayo sa kalooban ng Panginoon, the more nadadagsa ang problema natin. But the more na bababad tayo sa presence ng Lord, the more tayo, mga kapatid ko, na i-bless ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ano nangyari? Nung siya bumabad sa presence ng Lord, nagtagumpay siya, mga kapatid. Hallelujah, pinalaya or lumaya sa pamamagitan niya ang millions of millions, hallelujah, na mga mananampalataya sa Egypt. Ginamit siya, mga kapatid ko, bilang isang pastor, isang lingkod, hallelujah, at sa kabila ng lahat ng mga kapagsubukan na naranasan niya, sumunod lang siya, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon. Pinahintulutan niya, mga kapatid ko, na makakilos ang Panginoon. Ano nangyari, mga kapatid, hallelujah, sa buhay ng mga taong ito nung lumaya, mga kapatid. Basahin natin, Psalms 105, verse 37. At kanyang inilabas sila na may pilak at ginto at hindi nagkaroon ng mahinang tao sa kanyang mga lipi. You see? Ano ba yung ginto at pilak? It symbolizes blessings. Nung lumabas daw sila, mga kapatid, hindi nagkaroon ng mahinang tao. Bakit? Sumunod sila sa Panginoon. Yun yung sinasabi ko, na ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, nakakalakas ito, mga kapatid. Nagtatagumpay ka. At ang blessing na yung tatamasay mula sa Panginoon ay galing sa Panginoon, mga kapatid. Maraming tao gustong pagpalain, pero ayaw namang maglingkod sa Diyos. Maraming tao gusto ng blessing, mga kapatid ko. Pero ang gusto ng blessing, pero yung nagbibigay ng blessing, ayaw paglingkuran. Gusto lang, mga kapatid ko, yung creator, pero yung creation, hindi, mga kapatid, pinapansin. Lahat ng tao, tatanungin mo, pupunta ng langit, pero walang tataas kung sinong gustong mauna. Dahil takot, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. So gusto lang ng blessing, pero yung creator, mga kapatid, pero ang pangako ng Panginoon, mga kapatid ko, napakaganda. Nung inilabas nila lahat, mga kapatid ko, yung pilak at ginto, hindi lang nagkaroon ng mahinang tao sa kanyang mga lipi. Bakit, mga kapatid? Sumusunod sila sa kalooban ng Panginoon. So sa madaling sabi, walang talagang mapapahama kapag nasunod ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ng tao. Wala talagang mahirapan, mga kapatid ko, kapag nasunod ang kagustuhan ng Diyos. Amen. Amen ba? May kasama ba ako rito? Amen. Pagpalakpakan natin ang ating Panginoon. Importante na talaga masunod yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, sa bawat desisyon natin, sa bawat gagawin natin, mga kapatid ko, gumawa talaga tayo ng mabuti. Gumawa talaga tayo ng tama. Kasi sa paggawa mo ng mabuti, kaya nga in-emphasize ng Panginoon, isinilang ang tao para gumawa ng mabuti. Hindi siya isinilang para gumawa ng masama. Amen. Totoo yun. Ang mga tao ba, mga kapatid ko, na naging pusher, naging user, siya po user, pusher, mga kapatid ko, isinilang ba sila para maging ganyan? No! Isinilang ang tao para gumawa ng mabuti. At sa paggawa ng mabuti, tatamasa ang tao ng kanyang kabutihan din, mga kapatid. Dahil yun ang mga promises ng Lord sa buhay ng bawat tao. Amen! Yung kasi yung paraan ng Diyos eh. If you want to be blessed by God, then obey His commandments. That's number one, mga kapatid. First and foremost, we must obey His commandments. Pagsunod sa kalooban ng Panginoon, hindi yung ating sariling kalooban. Kung minsan yung ating sariling kalooban, mga kapatid ko, kaya nagtataka tayo, bakit
Bakit kaya ang daming problema? Bakit kaya problematic ako? Pag-isip ko sa umaga, yan na yung problema. Hello? Baka hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos. Mabuti